Problema gayud ang Socoteco 2. Mao kana ang pamahayag ni Honorable Barangay Captain Jose Paulo Jude Natividad sa Barangay Apupong. Kana base sa iyang nakita nga sitwasyon karon sa Socoteco 2 ug sa ilahang kasinatian sa pagpataod og linya gikan sa kooperatiba. May kalabutan ni ini ang solusyon matud pa nga iyang nakita mao ang cash infusion sa Ignite Power and Energy Corporation. Atong paminawon si Barangay Kapitan Natividad. Unahin ko yan, so bago ako mag-option, ilalatag muna natin ano yung problema, So, ang problema na nararamdaman natin ngayon is number one, may brownouts na nangyayari. Tama? Number two, nagtry ako magpalagay ng kuryente through the regular process. Walang kwentador. No? Number three, nagtry din ako na kasi kailangan may third party na kakabit ng kuryente mo. Medyo wala masyadong control walang governing body over that, Hindi ko alam kung may taripa nga sila. Basta ito lang yung sinasabi sa amin, ito yung presyo, ito yung dapat nyong bayaran. And sometimes hindi ko alam kung tama ba sa presyo yung ating pinapaserbisyo. Kasi meron lang mga accredited diyan, So itong tatlo ang nakikita natin. Hindi naman nagiging problema ang source of electric sa ating lugar, More of really the services na tingin ko may pagkukulang. Experience ko yan. In fact, may super RHU tayo dito, 3-phase line, 1 year in the making namin bago napakabit. Talagang ang daming usapin, ang daming billing, ang daming ay kulang pa pala ng ganito, ay kulang pa pala ng ganyan, bago nakabit itong super RHU. And if you look at it on a private sector aspect of it, kung isa kang negosyante, ang hirap, na ito ang magiging source of delay sa iyong pag-open ng negosyo. Sa isang gobyerno naman, may mga services na ma-hampered dahil dito. On a household, naman, you end up paying more kasi inisip mo, I don't want to go through all the hassle, Bayad na lang ako, mapakabitan ako, walang kwentador, baka mahanapan niyo ako, magbabayad na lang din ako. And ultimately, darating pa rin yung time na baka may brownout pa rin, So yun ang number one na nakikita nating problem. And if you equate that to the internal problems also, bakit nangyayari yung problema na yan? Posible may mga existing concerns financially, Kasi hindi na-address yung mga yon, Kasi may mga financial problems or baka may mga management problems din. Okay. So what's your option then? On your own opinion, say may mga option na nikap? Sa naririnig ko, tatlo sana ang option dito. Number one, you retain as the original structure of Socoteco. But no one is pushing for that. Walang nagpupush dyan. Bakit? Maybe